dinalisay, tama na ang pagtatabuwis at paghirap sa mga migrante. Dapat mag-resign si Custom Chief Alberto Lina. Walang signifikanteng pagbabago at reforma na nangyayari sa loob ng ahensya. Talamak pa rin ang smuggling ng asukal, bigas, sasakyan, sigarilyo, at iba pang kontrabando. Di mapigil ang pagpasok ng mga basura ng ibang kapitalistang bansa tulad ng Canada, Japan at US. Wala din napaparusahan o nakukulong hinggil dito. Kahit pa pinatigil na ni Presidente Pinoy ang random inspection ng balikbayan access, walang garantiya ito na matitigil na ang tara o pangungoto. Hindi pa rin inaalis ang quota na itinakda sa Bureau of Customs. Mula sa dating 80,000 pesos, noong July, nagpataw ng extra 40,000 pesos kada container van na papasok sa Pantalan. Sa Oktubre, bago magpasko, daragdagan na naman ito ng 60,000 pesos. Siguradong tataas ang presyo ng mga balikbayan boxes dahil ipapasa ito sa mga OFW ng mga shippers. Higit sa lahat, nananatili ang Administrative Order No. 31 ni Presidente Aquino. Isa itong kautusan na nagbibigay ng ghost signal sa mga ahensya ng pamahalaan na magpataw o magpalakas ng mga bagong bayarin o pagkakakitaan. Pangita ang pagmumabog ng Administrasyong Aquino sa talamak na layuning makaligo ng pondong gagamitin sa darating na eleksyon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa inaalis ang 600 bilyong target ng Bureau of Customs na kikitain buwis mula sa ating balikbayan boxes. Ang masakit pa, inalalabas sa mga smuggle ang mga laman ng kahon ng mga OFWs. Sinasabi ng Bureau of Customs na nagpapalusot ang mga bagong bayan. Tayo yun, ang mga tayo daw ay mga iligal. Kati-kati ang kanilang mga kamay na pinagdating ng ating mga kahon. Samon-sari ang mga litanya para lang mabigyan katwiran ang kanilang mga maling hakbang. Porsiguro rin sila na patawag ng buwis, pati na ang ating mga dalahing bagahe. Basta't nakitaan ng anumang valuable items na sa tingin nila ay taxable. Ayon na rin sa kanilang Assistant Chief BOC Naiya na si Belinda Copioso. Hindi na pinag-iiba ang mga personal na lumang gamit sa mga bagong gamit. Nasa kanilang diskresyon ang pagkilala kung ito nga ba ay taxable o hindi. Hindi na pinag-iiba ang regular na mayamang turista na nagpupuslit ng mga bagay na dapat sana'y may buwis. Sa katulad naman natin mga OFW na minsanan lamang umuwi ng Pilipinas na may daladalang malabaw sa pinamanong gamit. Walang malinaw na guidelines na ipinapakita ang Bureau of Customs. Kaugnay nito. Pero ang isa lumalabas na malinaw ay ang pag-target sa ating mga OFW upang sagarin ang pang-utot. Naghihintay din tayo ng paliwanag. Ano ang nangyari sa mga binuksan nilang balikbayan boxes? Saan nila ito dinala? May tamang audit mo ba sa mga nilalaman nito? Ipinapaabot ba nila sa pamilya ng OFW
individual, alyansa, kasapi ng OFW Watch Italy ay nananawagan na magbitiw si Kalihim Erdelina sa Bureau of Customs. Bawiin ang Administrative Order No. 31 ni Presidente Aquino. Papanagutin ang mga tunay na dambuhalang smuggling. Itigil ang pagpataw ng sakusan ng gagatas na migrante. Respetuhin ang kalagayan ng mga migrante. Insentibo, hindi karagdagang perwisyo. Maging bahagi tayo ng malawakang pagkakaisa ng mga OFW laban sa pangunghod at pagsasamantala. Ang tuwing na daan ay dapat naglilingkod sa interes ng mamamayan at mga OFW, hindi sa pangsariling interes at kapakinabangan. Maraming salamat po. Gusto ma-sign at kailangan talaga na tayo lahat. At kay Italian citizen, pamatigay ng Pilipinas at papagaling sa Pilipinas, maaapit pa po tayo ng ating sitwasyon. At alam niyo po, kung bago sila ay meron isang VOC na talagang sinasabi niya, ilalagay ni Pinoy ay isang talagang malaking kurang. At totoo nga po, bago po kayo ipasok talagang sinabi namin kayo sa hindi na nabigyan ng pansin ng media at ng mga tao. Pero ngayon, hindi na natin ang resulta. Kaya po sana magiging natin ng pansin. Kahit pati tayo mahirapan, pang-abot, naman papadala tayo sa mga bagong box, mga goods, charity goods na papadala sa mga institusyon, sa bahay ng punan. Yun eh, para sa mga mga punan, para sa pagkakala, wala na sa mga pinagpilitaan. Para sa ito po yun, kung tumanggap ng goods na yung Canada, pinagpas ka ng malaki. Sabi ko, hindi ko babayan sa nila lang yan, ay nakabigos ka. Dahil institution kami, may karapatan kami, at wala kami kinikita sa inyo lang. Tuntua sila, pero pinakarapatan namin. Kasi kung babayaran namin yung isang cargo, eh parang pinayaran namin yung laman ng cargo, almost talagang hapong dito. Kami yung solusyon. Sabi ko sa inyo dati. Kaya yung padala sa kanila, sabi namin, hindi namin natanggap, bahala na sila. So, it is the aware to us para maging conscious. At ating maging katoliko ay hindi lang tayo naskala. Kailangan kumuha rin tayo. Kaya sabi ko, kumuha tayo mabuhay kaysa kumuha tayo ng masama. Kaya kung tayo ay magpapadala ng pagkabayan ng masama, kumuha tayo mabuhay kung tayo kumuha ng masama. Yung talagang kaya na we start to do good. Kapag tayo nasimulang buwan mo natin, pagos, and good. Amen? So, bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima ng kalupitan, karahasan, pilit tayo